Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Gabriel at ito po ang aking Day 200 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Ano ang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa inyong buhay. At ang topic natin ngayon ay Order of Salvation. Sabi po dito yung concept na Order of Salvation from Latin word Ordos Salutis is a theological term that refers to the sequence of events in which God applies the benefits of salvation to individuals. While all of salvation is rooted in God's eternal plan, the order includes steps such as calling, regeneration, conversion, faith and repentance, justification, adoption, sanctification, and glorification. This order is not about human effect but God's sovereign grace at work in real time. It highlights the beauty of how God awakens the dead, grants faith, justifies sinners, and brings them all the way home in glory. At ang Bible verse matatagpuan sa Romans chapter 8 verses 29 to 30, For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Sa Tagalog po, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya ang mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag at ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap, at ang tinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. At ang teachings po rin ay number 1, salvation is God's work from beginning to end. Ito po, yung salvation bilang sa ng ating Panginoon, yung kaligtasan talagang God's work yun. Talagang ginawa ng ating Panginoon from beginning to end, hindi lang sa may beginning, hindi lang end, kundi hanggang pasimula hanggang katapusan. Meron nga po dito mga sovereign grace and God saves sinners, for election, God chooses purpose. Ito po ang tinalaan kanina ni Pastor Russell. And number 2 po, the believer's journey is secure in God's hand. Ito po, pag believer, pwede ka puminiwala sa ating Panginoon, nanampalataya ka, siya sinasamba mo talaga, secure yung kaligtasan mo 100% sa ating Panginoon. Talaga wala kang pangamba, lahat binubuhos mo sa kanila at nagkakatiwala mo, lahat binibigay mo sa ating Panginoon, dahil lahat din naman ng pero tayo ay binigay niya rin para sa atin, hindi siya lang kulang, kaya kailangan ibalik din natin yun sa kanya lahat ng mga pagpuri at pagsamba. And number 3 po, if God cares about the big things, He also cares about the small things. Ito po, kung syempre kung ba't pa kaya ang ating Panginoon nag-care siya sa atin, diba? Sa mga malaking bagay, what more para sa maliit, diba? Hindi wala talaga siya pinipili, rin na sa malaking bagay may problema, o doon lang siya may care sa'yo. Hindi po bang kahit sa maliit na bagay pa yan, diba? Kahit sobrang liit, parang kung sa iba parang wala lang, diba? Kasi maliit na bagay naman, pero sa ating pang may care pa rin siya doon kahit sa maliit na bagay na yun. Ganun niya tayo ni-ibig. And the application naman po, parang ito ma-apply sa ating buhay. Share the gospel because it is the power of God. Ito po, yung salita ng ating Panginoon. Yun yung gawin natin, pwede natin kapurihan sa kanya na i-share sa pantao yung salita niya, yung gospel niya. And number 2 po, edify others with God's grace and eternal plan. Ito po, palakasin niya, edify, ibig palakasin. Pwede tayo magpalakas ng pananampalataya ng isang tao, diba? Kasi nga, diba, sa pag-share natin ng gospel, yun, napapalakas natin yung pananampalataya nila sa ating Panginoon. Pwede rin tayo mag-invade sa mga ganung bagay, diba? Na kahit sabihin natin na may share ka lang nun, pero minsan may malaking impact kung sa sinishare mo, lalo na pag nakaka-relate sila dito, diba? Tapos ina-apply nila sa kanilang buhay. And lastly po, trust God for both big things and small things. Ito nga po, pagtiwalaan natin ang ating Panginoon sa maliit at malaking bagay. Wala nga siyang pinipili na tulungan lahat. Kailangan mo lang talaga magtiwala sa Kanya at ibibigay niya yung mga sa
kabila na po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo at pagpatuloy mo na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless you sa ating lahat.